Di po lahat ay tumayo. Amen. Mabilis ang pagtayo. Amen. Dapat mga minamali talagang atento ka agad. Amen. Sapagkat parating sinasabihan tayo dyan. Lalo na sa pakikinig sa salita ng Diyos. At narito na po, atin na pong samahan na atin pong mga mangangaral sa araw ito para sa salita ng malapay noon. Ating pong beloved elder, Brother Noel Braganza. Palagpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Dakilain at purihin natin mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Let us all pray, mga minamahal. Opo dakilat magpala namin Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo ay pinakamamahal na Panginoon sa umagang ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin, mahal na Panginoon, sa pamagitan ng mabanal na salita, namin pong mapag-aaralan. Turuan mo kami, mahal na Panginoon, na lumakad na may karunungan. Mahal na Panginoong Yesus, hallelujah. Maging mapanuri aming pong mga isip, ang aming pong mga puso sa mga pangyayari na nagaganap sa aming pong paligid, mahal na Panginoon. Hallelujah, habang aming hiningin ng kapatawaran, ang lahat namin mapagsalangsa, lalo na pang ibang lingkod, mahal na Panginoon. Sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Ako'y basahan lamang sa ibanal na harapan. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ang aming minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda, kasama ng aming mga minamahal na manggagawa, ay aming sama-samang pinapalayas, sinasaway ang namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y makabalik sa ating po mga upuan, mga minamahal, at wake up na. Magising na po tayo, mga minamahal ko, sapagkat medyo magbubukang liwayway na. Mamaya't maya, mga minamahal ko, atin ng mga minamahal ko, hallelujah, talagang maaninag ang liwanag. At ito nga yung ora di peligro na sinasabi ng mga tumatayo rito, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal ko, ang mga alipores ng kaaway, mga minamahal ko, naglalambitin sa ating po mga pilikmata. So paglaanan po natin, mga minamahal ko, ng oras, amen, na manatili tayong gising, mga minamahal ko, habang ating pong binabaybay ang ating pong magiging paksa ngayon pong umagang ito. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating bigyan ng gising na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. I give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista, Weldy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At narin ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko, para patuloy tayo, mga minamahal, na makapamalakayan ng ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. Ably assisted ng kanila pong mga inatasang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sir Vines, sa lahat ng kanilang mga kapwa manggagawa. A blessed morning, aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po aking po mga ginigiliw at iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon. At of course, mga minamahal, nariyan pa rin, mga minamahal ko, ang ating po mga Facebook live streaming, mga webcast viewers na walang sawang umaantabay sa ating pong banal na gawain. At sabay na rin tayong napapanood, mga minamahal kung mapapanood sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong tunghayan, mga minamahal ko, sapagkat napakabilis ng tigatik ng orasan. Hallelujah. Ang ating pong magiging paksa ngayon pong umagang ito, mga minamahal. Sinabi po diyan, mga minamahal ko, walk cautiously and prudently. Mahirap bigkasin yung circumspectly, mga minamahal ko,
na sinasabi ng ating pong opening verse, mga minamahal ko. Kaya't yung synonym, mga minamahal ko, yung kasing hulugan niya ang ating ginamit, mga minamahal ko, na cautiously, circumspectly, ang sinabi, mga minamahal ko, nung original text, mga minamahal ko, pero magkasing hulugan, mga minamahal ko, and prudently, wisely, lumakad na may pag-iingat at may katalinuhan. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay pumalakpak, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos. Hindi na nga maitatanggi, mga minamahal ko, na tayo po'y nasa huling panahon na. Amen? At kapag in denial pa tayo, mga minamahal ko, ewan ko na lang, mga minamahal ko, kung anong kaisipan meron tayo, mga minamahal ko, sa mga nangyayari sa ating pong paligid. Yes, nasa kalagitnaan pa rin tayo, mga minamahal ko, ng krisis na ito. Pandaigdigang krisis, mga minamahal ko, dulot ng pandemic, ng COVID-19 virus, mga minamahal. Amen? Amen? At talagang, mga minamahal ko, iba-iba ang kaisipan ng mga tao na pag sinasabi mong may kaugnayan, may kinalaman ang mga nangyayari sa buong mundo sa napipintong pagbabalik ng Diyos, di ba? Sagutin ka ng a cold answer, mga minamahal, kibit balikat. Sapagkat natural po yan, mga minamahal ko, na talagang hindi naman tayo pare-pareho ng reaksyon. Ang mga makasanlibutan, di ba? Wala lang. Patuloy lang ang buhay. Pero sa atin na mga mulat sa katotohanan, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay kinakailangang maghanda. So we think and behave, mga minamahal ko, na gaya ng naghahanda. Sapagkat ang mga makasanlibutan, huwag mo nang asahan na maghanda, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, ang feeling nila, mga minamahal ko, gustong-gusto nga nila na makabalik na sa normal ang buhay. Amen? Pero hindi po, mga minamahal ko, take note, para hindi po once and for all ay matigil na ang pananalasa ng pandemyang ito, mga minamahal ko, kundi, mga minamahal ko, para makabalik na sila sa kanilang mga dating gawi. Kaya po, maging attentive po tayo, mga minamahal ko, sapagkat napakaselan po, mga minamahal ko. Avoid distractions, kindly, mga minamahal ko, at huwag tayong, mga minamahal ko, mag-usap, mga minamahal ko, hallelujah, at sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kinakailangan po natin ng seryosong atensyon, mga minamahal. Amen? Dapat ang commitment po talaga natin makita, mga minamahal ko, yung kaseryosuhan po natin, di ba? Ang sabi ng atin na pag-aralan noong nakaraang, mga minamahal ko, pag-aaral, mga minamahal ko, ay talagang yung commitment natin dapat makita at saka yung pag-resist natin sa gawa ng kaaway. Mga minamahal ko, ay talagang makita, pero much to be desired pa rin. Para bagang, mga minamahal ko, nagiging paisi-isi lang tayo. Ang naghahanda ay hindi nagiging paisi-isi. Hindi yan matatawag na paghahanda. Ang sabi ng mga ilan, mga minamahal ko, nagkakaroon na kasi, Brother Noel, ng pandemic fatigue na tinatawag. Pero ang sabi ko nga, mga minamahal ko, hindi lahat ay may kaisipang para matigil na, Brother Noel, ang pananalasa ng pandemyang ito. At wala nang mamatay, wala nang madagdag sa listahan ng mga namamatay, ng mga nabibiktima. Kawawa na ang buong mundo. Pero mga minamahal ko, ang talagang gusto nila ay bumalik na sa good old days, normal, para magawa na naman nila business as usual, di ba? Yung kalayawan ng laman, yun ang talagang hinahabol nila.
Kaya nga nung nagluwag ng quarantine, mga minamahal ko, ng status, mga minamahal ko, sige ang pila ng mga tao. Pumunta ng grocery. At alam nyo, mga binili, mga minamahal ko, konting pagkain at maraming, anong item? Alak. Dahil na-miss nga nila, mga minamahal ko, yung talagang sawang inuman. Pero sa ating mga minamahal, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi mga puspos kayo ng Espiritu ng Diyos. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Para mabalik na sila, mga minamahal ko, doon sa kanilang, di ba? Pinagbibigyang laman, worldly, mga minamahal ko, pleasure na tinatawag, yung kanilang mga minamahal ko, yung sinful and carefree life na tinatawag. Walang pakialam. Na talagang masaya ako. Wala akong pakialam sa nangyayari sa mundo. Basta't masaya ako, nag-i-enjoy ako sa buhay. Diba? Mga minamahal ko, yan po yung carefree, walang pakialam. Yan ay ugali ng mangmang. Kaya nga, mga minamahal ko, may stern warning, may mahigpit na babala ang Biblia sa mga anak ng Diyos. Ito yung opening text po natin, mga minamahal ko, from the book of Ephesians, chapter 5, verses 15 up to 17, mga minamahal ko. Basahin muna natin sa wikang Ingles, mga minamahal ko, bago po sa Tagalog. So ako na po magbabasa, mga minamahal. Walang naka-reading mic, pero ikyat po natin, mga minamahal. From the book of Ephesians, chapter 5, verses 15 up to 17. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Praise the Lord. Sa Tagalog. Gito bang sinasabi? Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ang mahal na Panginoon maglangis at magpala sa Kanya pong mga banal na salitang ito, mga minamahal. Walk circumspectly. They hardly use word, mga minamahal. Kaya pinili natin yung cautiously. Amen? Mas familiar, mga minamahal ko. Or carefully. Maingat. Diba? Ang pagiging cautious, mga minamahal ko, hindi pa dalos-dalos. Nag-iisip maigi. Nagtatanong, mapanuri, mga minamahal ko. Nagtatanong siya sa kanyang sarili, tama ba ang desisyong gagawin ko? Diba talagang wini-weigh po niya, mga minamahal ko, yung pros and cons bago siya mag-decide. Yun ang pagiging maingat. Hindi siya, mga minamahal, nag-uugaling mangmang na bahala na. Bahala na si Batman. Anong mangyayari? Basta ito ang aking desisyon na walang mga kagatol-gatol, mga minamahal ko. Wisely, alam po natin ang ibig sabihin ng prudently, mga minamahal ko. Maging matalino. Amen? Na mga minamahal ko, hallelujah. Alamin, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga bagay-bagay na nangyayari, lalo na mga minamahal. Kapag ka may kinalaman sa spiritual na aspeto. Diba? Ang concern po natin, mga minamahal ko, wala nang iba, mga minamahal, kundi mga minamahal, ang ating mga kanya-kanyang kaligtasan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sinabi ng banal na kasulatan na ang pagbabalik daw ng mga Panginoon ay magiging kagaya ng mga araw ni Noe. The coming of the Son of Man will be like the days of Noah.
Wherein, mga minamahal ko, ano ang mga characteristics, mga minamahal ko? Grabe ang kasamaan. Grabe, mga minamahal ko, ang moral decadence na tinatawag. Dahil ang mga minamahal ko, yung kahalayan, mga minamahal, lahat, mga minamahal ko, ay ginagawa ng tao. Kaya nga, mga minamahal ko, nagpasapit ng malaking baha ang Diyos sapagkat umabot na sa punto, mga minamahal ko, na pinagsisihan ng mga Panginoon na nilalang niya ang tao. Just like in our days, mga minamahal ko, hallelujah, na mga minamahal ko, hallelujah, basahin muna natin ang aklat ng Matthew, chapter 24, verse 37 up to 39, verses 37 up to 39, sa Tagalog na lamang po, mga minamahal ko, para hindi tayo magahol sa oras. Amen? Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 24, talatay 37 hanggang 39, ito po nga sinasabi. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. So mga minamahal ko, ano yung mga nakita, mga minamahal ko noon, mga minamahal ko sa mga tao? Unang-una ay unsuspecting. Sabi nga nila, mga minamahal ko, ang isang taong mangmang, mga minamahal ko, talagang hinahayaan niya, mga minamahal ko, na may nangyayari sa kanyang paligid at talagang hindi inaalam. Ay, natural lamang yan. Nangyayari ang mga bagay na yan. At talagang ako, wala akong pakialam dyan. Yan ang mga katuwiran ng mga mangmang. Amen? Unsuspecting, mga minamahal ko. Ano pa, mga minamahal ko? Sila po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang enwari na tinatawag. Hindi po, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, nagsusuri. Tinawanan nga nila si Noe, mga minamahal ko, si Noah, nung gumagawa ng ark, di po ba? Ang sabi nga nila, mga minamahal ko, nasisiraan ka ng bait, Noah. Ano yung sinasabing magkakaroon ng malaking pagbaha at uulan ng malakas sa loob ng 40 days and 40 nights. Hindi nga nila alam, mga minamahal, ano ba itsura ng ulan? So, noon, mga minamahal ko, talagang understandable, mga minamahal ko, medyo maiintindihan natin ang inugali ng mga tao sa kanilang paghamak kay Noah habang siya'y gumagawa ng ark, ng arko, mga minamahal ko, ng arka, mga minamahal ko, I mean. Kasi mga minamahal ko, ang mga tao namang hindi pa talaga nakakakita ng ulan. Amen? Hindi pa pinapaulan ng Panginoon noon sapagkat mga minamahal sa aklat ng Genesis, mga minamahal ko, para atin pong mga minamahal, maalaman. Kabanatang 2, ang talatay 5 hanggang 6. Mga minamahal ko, kindly. Pero mga minamahal ko, hallelujah, maaring sa bahay na lamang natin, mga minamahal ko, basahin. Ang sabi nga diyan, mga minamahal ko, at wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinapaulanan ng Panginoong Diyos ang lupa. So wala pang ulan noon, mga minamahal ko. Sa pamagitan lamang, doon sa verse 6, mga minamahal ko, may hamog, mga minamahal ko, na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kaya nagsisilbing, mga minamahal ko, nadidiligan, mga minamahal ko, ang mga halaman. Pero wala pa talagang ulan. So mga minamahal ko, nung sinabi ni Noah sa mga tao, uulan ng malakas ng 40 days and 40 nights, tinawanan siya sapagkat meron silang pinanggagalingan. Meron silang katwiran. Pero ngayon, kumusta? In our time, how can people ignore itong mga nangyayari, mga minamahal ko, sa ating paligid? Paano nila, mga minamahal ko, hallelujah, diba? I-ignore. Ito bang pandemic na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay wala bang kinalaman sa pagbabalik ng Diyos?
Ito ba ay hindi nakasulat sa Biblia? Ito ba, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, kumbaga, isang pangyayari lamang, isang event, mga minamahal, na dumaraan at matatapos din ito. Sapagkat ang mga tao, mga minamahal ko, hindi lamang talaga ignorante. They refuse to learn. They refuse, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang alamin ang katotohanan. Napag-usapan natin ng mga previous preachings, mga minamahal ko, about willful ignorance. Na talagang sinasadya yung kanilang mga minamahal pagiging ignorante, mga minamahal ko, ayaw talagang tanggapin ang katotohanan. Ayaw pakinggan ang katotohanan. Basta't sila, mga minamahal ko, hallelujah, they go on with their lives, mga minamahal ko, at talagang hindi nila inaalam anong implikasyon nitong mga nangyayari sa buong mundo. Worldwide na ito, pandemyang matatawag, mga minamahal ko, at talagang it has turned the world economy upside down. Amen? At talagang, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga tao, mga minamahal ko, punong-puno na ng takot, anxiety. Ang sabi nga natin, beloved servants, they need to consult psychiatrists. Sapagkat yung kanilang mental health, mga minamahal ko, hallelujah, ay naging issue na, mga minamahal ko. Ang dami ng walang kumpletong tulog sapagkat nag-aalala. Natatakot, mga minamahal ko, kung anong kahinatnan, ano ang sasapitin nila, mga sa darating na mga panahon. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, may classified news that this COVID-19 virus is a weapon of mass destruction. Oy, fake news yan, Brother Noel. Wala naman yan eh. Paano magiging weapons of mass destruction? Nandun na naman tayo, mga minamahal ko, na talagang para tayong mga scooper in the last days. O mga alarmist sa mga taga-GMCIM. Pero mga mas mabuti na may magiging mga mapanuri, mga minamahal ko. Di ba? We are suspecting, hindi unsuspecting, sapagkat magiging handa tayo. Kaysa, mga minamahal ko, yung nangyari sa panahon ni Noah na namalayan na lamang ng mga tao, ang malaking baha ay nariyan na at sarado na ang arka. Huwag nawang dumating sa punto, mga minamahal ko, at talagang magkakagulo na, mga minamahal ko, na pipilitin ka na, amen, na magpabakuna. Amen? Narinig po natin yung isang kapatid natin kanina. Napakasimpleng, mga minamahal ko, opisina. Pero ang kanyang mga co-workers at siya na lamang ang hindi nababakunahan, ang sabi niya, pinipressure ako. Pinagsasalitaan ako ng masasama. Ordinary pa lamang yan na setting, mga minamahal ko, sa opisina. How much more pa? O ngayon, Brother Noel, kasi meron ka pang yung choice. Kung ayaw mo, hindi ka naman pipilitin. Sa ngayon, mga minamahal ko, sapagkat hindi pa talaga kompleto ang mga dumarating na mga vaccines, di po ba? Ilan pa lang talaga nababakuna. At talagang, mga minamahal ko, kulela talaga ang bansang Pilipinas. Sad to say, sa vaccine rollout. Pero kapag mga minamahal ko, kompleto na yan, at talagang mga minamahal ko, ready na, amen, baka maiba, mga minamahal ko, ang istorya. Hindi mo na mga minamahal, ipaglalaban o may gigiit yung karapatan mo kung ayaw mo magpaturok. Ito nga, isinusulong na nga yung national ID system talaga. Puspusan na. Amen? At darating sa punto talaga, mga minamahal, na
Wala nang makakabiyahe if you're not vaccinated. Hindi ka makakapunta ng abroad, hindi ka makakapag work abroad pag wala kang vaccine. Hindi ka makakasakay ng eroplano. Hindi ka makakapamili. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, sasabihin ng mga tao, dahil hindi ka nabakunahan, threat ka. Ikaw ay banta. Maaari mo kaming mahawaan. At ikaw na ngayon, mga minamahal ko, ang talagang lumalabas na kontrabida. Di ba? Can we imagine, if we will analyze, mga minamahal ko, itong sitwasyon, mga minamahal ko, na pupuntahan natin. Kaya walk, mga minamahal ko, cautiously. Lumakad gaya ng marurunong at huwag gaya ng mga mangmang, ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko. Alamin ang kalooban ng Diyos. Samantalahin ang panahon habang may oras pa. Amen? Iisa-isahin natin, mga minamahal ko. Ano ang sinabi mga ng Revelations chapter 9 verse 15? O maaari nating tinatawanan weapon of mass destruction. Pero kapag nangyari, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga minamahal ko, hinulaan, mga minamahal ko, na 1/3 ng populasyon ng buong mundo ay mamamatay. Then that's it. Totoo itong COVID-19 as weapon of mass destruction. Wala pang pinapakawalang nuclear warhead, mga minamahal ko. Amen? Armas nuclear. Pero mga minamahal ko, milyon-milyon na ang namamatay. Amen? So mga minamahal ko, basahin natin Revelations chapter 9 verse 15 o aklat ng Apokalipsis, kabanatang 9, talatay 15. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanatay 9, talatay 15, ito pong sinasabi, at kinalagan ang 4 na anghel na nangahahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. Amen. Kinalagan ng 4 na anghel upang patayin ang 4 o mga minamahal, 3, 1/3 of the world's population. Total population right now, mga minamahal ko, tinignan ko sa Google kanina ay 7 trillion something, billion, mga minamahal ko. So, i-divide natin yan, mga minamahal ko, kung meron tayong scientific calculator, mga minamahal ko. Divided by 3. So, ilan ang mamamatay? Amen? So, mga minamahal ko, pandemic, worldwide, itong sinasabi rito, mga minamahal ko, 1/3 of the world's total population. So, mga minamahal, hallelujah, huwag tayong gumaya. Sa ngayon, mga minamahal ko, talagang sinabi mismo ng Biblia na ang mga tao, mga minamahal ko, will be afflicted with yung sinasabi nilang spiritual blindness. Alam na po natin yan. Ilang beses natin na pag-usapan, spiritual deafness, yung pagiging bingi, at yung spiritual numbness, mga minamahal ko, yung tinatawag na pagiging manhid. So magtataka tayo, mga minamahal, bakit hindi ma-open yung kaisipan ng aking kabarangay na ito, ng aking kapitbahay? Talagang ang liwaliwanag na. Bakit hindi niya inaalam? Kasi nga, tinakpan ng kanyang kaisipan. Habang nakahilig sa kasamaan ng tao, mga minamahal ko, pakatandaan po natin yan, hindi kailanman mabubuksan ang kanyang kaisipan, ni ang kanyang puso, mga minamahal ko, ay magiging soft na tinatawag. There's that blindness of heart. Merong pagmamatigas ng puso, mga minamahal ko, sabagat nakahilig nga sa kasamaan. Matthew 13:14, mga minamahal ko, Mateo kabanatang 13, ang talatay 14, mga minamahal ko. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 13, talatay 14, ito pong sinasabi, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita
at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Amen. Isunod po natin ang Isaiah, Kabanatang 48, ang talatay 8. Dito sa aklat ng Isaias, Kabanatay 48, talata po ay 8, ito pong sinasabi, oo, hindi mo narinig. Oo, hindi mo naalaman. Oo, mula ng una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig, sapagkat talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan at tinawag na mananalangsang mula sa bahay bata. Amen. Ephesians chapter 4 verse 18, Epeso, Kabanatang 4, ang talatay 18. Sunod-sunod na po natin binasa yung sinabi natin kanina, blindness, deafness, at saka yung numbness, mga minamahal ko, pagiging manhid, pagiging bulag, at pagiging bingi, mga minamahal ko ng mga tao. Aklat ng Epeso, Kabanatay 4, talatay 18, ito pong sinasabi, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito, mga minamahal. So wag nawang mga minamahal ko, hallelujah, na talagang pati tayo ay madamay, ma-infect. Amen? Akala natin mga minamahal, sila lang, Brother Noel. Pero kapag ka mga minamahal, tayo rin mga minamahal pinanghinaan, mga minamahal ko, at hindi tayo naging mapagbantay, at hindi tayo mga minamahal lumakad na gaya ng mga marurunong, kundi ang lakad natin ay gaya ng mga mangmang, hindi tayo nag-iisip, matutulad tayo. Sa tinatawag mga minamahal ko, hallelujah, na they have comfortably become numb. They have comfortably become blind. They have comfortably become deaf. Be wise, ang sabi ng banal na kasulatan, maging matalino. Sapagkat ang taong mangmang, lalo na sa espiritual na kaalaman, ay madaling inganyohin at madaling pasunurin. Amen? Anong ginagawa, mga minamahal ko? Not mga to judge, mga minamahal ko, yung mga incentivization na ginagawa ng gobyerno. Pero mga minamahal ko, this is mind conditioning. Pinapractice sa tao. Mind setting na tinatawag. Uy, magpabaksin tayo. Kasi after ng vaccination, merong raffle. Isang baka. Yung nabalita kagabi, mga minamahal ko, ay grabe ang pila ng mga nagpabaksin. Bakit? At stake ay isang house and lot. So mga minamahal, this is mind conditioning. Kapag ka ang tao, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, di ba? Hindi na baling sarado ang isip, basta puno ang tiyan. May pagkain, may grocery. Nasaan ka pa? Protektado ka na. May grocery ka pa. May house and lot ka pa. Meron kang alagaing baka, ang mahal-mahal ng baka. Pero anong ipinagpalit mo? Hindi tayo nagsasabi, mga minamang ko na may lamang microchip, yung mga vaccine na yan. Pero sino bang mga minamang ko naka-observe? Sinong nakakaalam ngayon? Anong mga components ng mga vaccines na yan? Diba? Kung hindi tayo magiging unsuspecting, oy, tiwala tayo. Sinabi kasi ng gobyerno. Diba? Pero hindi mo naman napatunayan. Wala ka naman doon nung ginawa, nung manufacture. So mga minamahal ko, darating ang araw that people will easily renounce. Madali nilang itakwil ang kanilang pananampalataya kay Kristo at hindi exempted ang mga anak ng Diyos. Pamimiliin ka. Trabaho o vaccine? Sabi ng ating beloved elder kanina, fasting na lang. Darating talaga
ang araw na yan, mga minamahal ko, na talagang masusubok. Our faith will be tested, mga minamahal ko. Amen? Ito nga, mga minamahal ko, simpleng parapol, mga minamahal ko, simpleng grocery, simpleng mga gulay, ay talaga, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal, unsuspecting yung mga tao. Tiwala ang mga tao. So walk circumspectly, mga minamahal ko, by being not a compromiser. Diba? Ikukompromiso mo ba? Ipagpapalit mo ba ang kaligtasan mo, mga minamahal ko, sa isang mga minamahal ko, okay, good for a month na grocery, pagkain. Amen? House and lot, oy, secured na ako, meron na akong bahay at lupa. Pero mga minamahal ko, walang istrukturang matitira sa mundong ibabaw. We're just sojourning in this earth. Tayo lamang mo'y naglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Our citizenship is in heaven. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Hindi talaga ito yung tunay na tahanan natin. Kaya nga mga minamahal ko, don't just build, mga minamahal ko, talagang, ang sabi nila, I built my dream house here, dito sa lupa. Eh baka dumating ang punto mga na ma-inlove ka na, ma-touch ka na masyado dyan sa mga minamahal ko, hallelujah, pinatay mong bahay na talagang ayaw mo nang punta ng langit. Di ba? Mas gusto ko na rito, Brother Noel. Pero ang mansion mo sa langit ay hindi may ikukumpara. Ang dream house mo ay mga minamahal, madudurog yan. Amen? At saka talaga, there's no such thing as mga minamahal dream house. Mga minamahal ko. Diba? Sapagkat hindi pa nakikita ng tao talaga kung ano itsura, mga mansion sa mga kalangitan. Diba? Kung ang ginto, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mahal. Amen? Talagang pinag-aagawan, nagpapatayan ng mga tao dahil sa ginto na yan. Mga minamahal ko, pero doon sa langit, lantay na ginto ang lalakaran mo, kapatid ko. Di ba? Hallway lang ng mga anak ng Diyos yung ginto. Amen? Naimet, lahat ng mga mamahaling bato nasa palamuti ng iyong tahanan. Kung makakasama ka sa rapture. Amen? Yun ang malaking question ngayon, mga minamahal ko. Kaya nga, sinasabi ng mga Panginoon, walk cautiously and wisely. Lumakad gaya ng mga marurunong. Amen? Ang mga lumalakad gaya ng marurunong ay talagang nagtitiis yan, hindi natutulog. Hindi tinutulugan ng preaching. Amen? Kapag kung wise ka talaga, meron pa namang mamaya eh. Di tutulog ko. Pero sa ngayon, nag-aaral kami, nagbabaybay kami ng mga mahalagang aralin. Bakit ko tutulugan? Hindi yan pagiging wise. Magising ang mga wise na mga anak ng Diyos. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal ko. Salvation is irreplaceable. Walang kapalit. Pagpapalit mo sa house and lot, uparan ka man, mga minamahal ko, narito, 50 million vaccine. Ay, marami talagang magagrab niyan, mga minamahal, sa walang alam. Yung mga umalakad ng mga mangmang. Amen? Amen? Hindi pa naman umaabot sa punto, mga minamahal, na, ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, kung pipilitin ka at the expense, mga minamahal ko, na itakwil mo ang mahal na Panginoon, then that's it. Diba? Napag-aralan na natin yan minsan. Yun talaga, mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang pagiging, mga minamahal ko, sapagkat pagiging, mga minamahal ko, yung talagang pumanig ka na, lumipat ka na sa kabila. Amen? Amen? Pero darating ang araw, mga minamahal ko, sapagkat i-reason out nga natin. Alam niyo po, mga minamahal ko, isang umaga, nagulat ako. May nag-good morning sa akin. Boses. Good morning po.
Nang biglang nilingon ko, ay si kapitana namin. Alam niyo pa pakiramdam ko, ang sabi niya sa akin, mga minamahal ko, talagang mayroon takot talaga. Na ang sabi nga niya sa akin, Brother Noel, nagpalista na po ba kayo? Parang, ang dating sa akin, mga minamahal, eto na, yung mga otoridad, mga minamahal ko na talagang, di ba? Parang may pressure. Yung naramdaman ng ating kapatid kanina na sinasabi nga niya, siya ay pinagsasalita ng masama sapagkat siya na lamang natitirang walang vaccine sa kanilang opisina, ay naramdaman ko, mga minamahal. Simpleng tanong lamang yan, mga minamahal ko. Amen? Pero doon sa mga minamahal puntong talagang kakalad ka rin ka na, pipilitin ka na, mga minamahal ko, diba? Ano yung feeling? Ay sana wag na nating sapitin yun. At talaga mga minamahal ko, hallelujah, by hook or by crook, may gagawin sa iyong masama para talagang ma-coerce ka lang, mga minamahal, mapilitan ka lang, mga minamahal ko. Amen? Dahil mga minamahal ko, ang dami nilang maidadahilan. This is a concern ng national emergency para sa ikagaganda, mga minamahal, protection mo, di ba? Talagang you'll be against, you will be up against the whole world. Sabi nga, kasi siyempre, yung mga tao, ayaw niyan. Diba? Tutuyain ka. Talagang pagsasalitaan ka ng masama. Bakit ayaw mong magpabaksin? Sa kabutihan mo yan, sa protection mo yan. Gaganunin ang mga tao. Ang gobyerno, lalo pa, mga minamahal. Yung mga minamahal ko, hallelujah, huwag lumakad, kagaya ng mga mangmang, na talagang walang kagatol-gatol, ipinagpalit ang kaligtasan sa mga bagay, mga minamahal ko na pansamantala. Diba? Busog ang tiyan. Amen? Hindi na baling, hindi gumana ang isip. Pero, nawalan ka naman ng kaligtasan. Naghangad ka ng isang salop, nawalan ka ng isang kaban. Nangyayari ang kasabihan, mga minamahal. Amen? At lalo pa ang kaligtasan. Nang sabi nga ng ating pong minamahal na Ebanghelista, the greatest matter of importance. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging wise, maging maingat, mga minamahal ko, na mga minamahal ko, tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay nariyan parating maging mapanuri at talagang sinasamantalang panahon. Sinabi mga minamahal ko, samantalin niyo ang panahon. Pag sinabing redeeming the time, tubusin mga minamahal sapagkat kaunti na lamang ang oras. Ganun ba ibig sabihin nun? The clock's ticking. Mabilis ang tigatik ng orasan at hanggang ngayon, hindi mo pa kasamang yung mga loved ones. Di ba? Ang lungkot naman noon, mga minamahal ko, ikaw lang naligtas. Anong ginagawa mo? Ito, banjing-banjing pa, Brother Noel, tumatiming eh. Ang tagal na ng timing na yan, hindi mo pa magawa-gawa. Baka maabutan ka. Amen? Yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, na kinakailangan nating gawin ang ipinagagawa ng Panginoon samantalang araw, sapagkat dumarating ang gabi, ay wala nang makakagawa sapagkat huli na. Diba? Ang saklap, mga minamahal ko, na talagang marami tayong mga loud regrets sapagkat mga minamahal, hindi natin nagawa sa tamang panahon. Ipinagpaliban kasi natin. Gusto natin bahaginan, lalo ng ating mga laban, hindi natin nagawa hanggang sa kinuha na. Kinuha na sa atin. So mga minamahal ko, sana nagkaroon ako ng time. Sana pinag-ukulan ko talaga ng panahon. Masyado kasi akong busy. Anong pang pinagpakabisihan natin, mga minamahal? Brother ng Galaxy, ang sarap mang subaybay ng mga teleserye, ang sarap mag-surf sa cellphone, sa mga gadgets.
Ha? Hanggang sa hindi ko namamalayan. Ay, wala na nga rin akong time magpuri, manalangin. Mamaya-maya, alas 11 na, alas 12 na. Di ba? Imuwab ka la. Ay, anong kasunod ng uwab? Di ba? Anong kasunod ng uwab, mga minamahal ko? Di, tulog na. Ganun ba, mga minamahal ko? Walk circumspectly, mga minamahal, by redeeming the time. Make use of the time habang meron pa. Amen? Hindi po ba nakakasamang yung mahal na kabiyak? Masaya ka ba? Ikaw lang? Kumusta? Kung makulit ka, mga minamahal ko, nakukulitan, sige lang. Darating din ang araw, mabubuksan din ang kanyang puso. At sasama rin siya sa iyo. Pero yung wala kang ginawa, hindi ka man lang nag-effort, mga minamahal ko, you're not walking as wisely and cautiously na ating pong pinag-aaralan. Lakad yan ng mangmang. Sapagkat ang mangmang, bahala ka. Ano, sulong. Diba? Talagang napapangunahan tayo mismo, mga minamahal ko, ng ating pong mapansariling ugali. Mga minamahal ko, yung self-centeredness. Mga minamahal ko. Hindi dapat. Amen? Ang mga minamahal ko, John chapter 9 verse 4, mga minamahal ko. Isa sa mga huling bersikulo na natin, mga minamahal ko, at malapit na pong mag-alas 6. Dito po sa aklat ng 1, kabanata po ay 9, talata po ay 4. Ito pong sinasabi, kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Amen. Do you feel, nararamdaman nyo ba yung sense of urgency ng bersikulong ito? Di ba ang sabi niya, mga minamahal ko, kinakailangan nating gawin ang gawa niya ang nagsugo sa akin samantalang araw. Kinakailangan. We need to. Hindi pwedeng ipagpaliban. Saka na. Hindi yan pagre-redeem ng time. Hindi yan pagiging wise. Paglakad yan ng mangmang. Kasi ang mangmang, mga minamahal ko, walang pakialam. Diba? Naging mangmang ang mga tao sa panahon ni Noe, mga minamahal, hanggang sa namalayan na nila, mga minamahal ko, pinipilit pa rin nila ang mga minamahal tumuktok, pero huli na, sapagkat hindi sila nag-redeem ng time habang ginagawa for 120 years, napakatagal na panahon, hindi man lang sila, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagising sa kanilang pagkakatulog. Kaya nga may namahal ko, tayo po ay pinangungusapan ngayon. Binibigyan ng babala na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay maging wise at maging maingat sa ating mga lakad. Amen. Fight a good fight of faith. Sapagkat darating ang araw, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang susubukin ang ating pong pananampalataya. Pero mga minamahal ko, ang pangako ng banal na kasulatan, na kapag mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat yung talagang mga minamahal ko, yung greatest tribulation na mangyayari, hindi na natin kakayanin. Amen? Mangyayari, mga minamahal ko, yung sinasabi, mga minamahal ko, ng Biblia, na pagdagit sa mga banal. Sa huling ipinapangusap ng Panginoon sa atin ngayon, mga minamahal ko, lumakad, mga minamahal ko, na matalino at maingat sa paghahanda for us to be rapture worthy, for us to be rapture ready. Na anytime tumunog ang pakakak, isa ka sa aangat. A meeting in the air, mga minamahal ko, amen? Kaya mga minamahal ko, sa isang kisap mata, nangyayari. Amen? In a wink of an eye, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, matatapos din ang mga pagsasakripisyo ng mga anak ng Diyos. O, kaya tinutuyo ka, ikaw na lamang hindi talagang natuturukan. Pero mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Magtiis. Amen? Sabihin mo, mga minamahal ko, hallelujah, may Diyos akong sinasandigan.
May Diyos akong sinasampalatayanan is bigger than COVID-19. Hindi ko kailangan magpaturok. At kapag aabot sa puntong magpapaturok ako, amen? Amen? Ay kinakailangan talaga mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi ko i-give up ang pinakamahalaga sa akin. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po lahat mga minamahal ko, tumayo. Huwag ipagpalit ang isang bagay, mga minamahal ko, na may dakilang gantimpala. Ang sinabi ng banal na kasulatan. Walang ibang tinutukoy dito kundi ang kaligtasan natin. Mga minamahal ko, na siyang pinakamahalaga sa lahat. Sa isang mata, inawing kabanay, sasalubong tayo sa mahal ng Panginoon. Grabe nang nangyayari sa ating paligid. In the coming months, mga minamahal ko, ano ang mangyayari sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, mag-institute, magpapatupad ng mga panibagong batas. Nasisikil, mga minamahal ko, sa ating mga karapatan. At kung aabot sa punto, mga minamahal ko, hallelujah, nakaligtasan na natin na nakakit. Anong gagawin natin? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Tumawag sa Diyos na siya nakakaalam ng lahat ng bagay. Ito'y isang hiwaga. Lumakad kayo mga anak ko na gaya ng manunod. Lumakad kayo mga anak ko na maingat. Huwag kayong gumala sa mga lakad ng Wala ng paghihirap, kaligtasan ay tiyak, ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisi, huli na, sana ay hindi ka na ipinanganak. Mayroong mga digmaan at kapigatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ng buong mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay darating. Hanggang may panahon, siya iyong tanggapin. Kung nasa iyo si Kristo, di na mangangamba. Dumating man ang oras at tayo'y kunin niya. Si Jesus ay babalik. Ano mang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo,
Liligaw ang lahat ng tao, sila ang maghahari at ibigin ng buong mundo. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tunay bang handa ka na sa Purihin natin ang pinagkabawal ng Panginoon. Hallelujah. Sa ngayon, mga minamahal, pari pa nating hindi seryosohin, mga minamahal ko, ang mga aralin na ito sapagkat hindi pa nangyayari. Pero tayo po, mga minamahal ko, binalaan na. Binalaan na ng mga pag-aaral ng ating po pinamahal evangelista. Noong paman, mga minamahal ko, hallelujah, tayo sinasabihan na darating ang araw, mga minamahal ko, ilalagay tayo, mga minamahal ko, sa sitwasyong mamimili talaga tayo. Kagaya ng mga tao ngayon, mga minamahal. Nawa, mga minamahal ko, hallelujah. Pag dumating ang araw na yan, mga minamahal ko, hallelujah, maalam natin, mga minamahal ko, mga pangangaral na ito. Ang pangangaral ng ating mga minamahal evangelista. Evangelista, dalawin. Na mga mangaral, mga minamahal ko, hallelujah. Piliin natin ang kaligtasan. Nagigit sa ano pa ba? Mga minamahal ko, hallelujah. Hindi ko sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi sinasabi ng mga tumatay dito. Hallelujah. Na kami magiging, mga minamahal ko, hallelujah, malakas sa araw na. Pero manalangin tayo. Manalangin ang bawat isa. Na wag dumating pa, mga minamahal ko, hallelujah. At kung pag dumating na yan, mga minamahal ko, hallelujah, sana, mga minamahal ko, hallelujah, buong buo ang ating mga pananampalataya. Ikaw ang banal. Manalangin tayo, mga minamahal. Unahin natin, mga minamahal ko, ang kapakanan ng ating bumal na iglesia, ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng ating minamahal na evangelista, Weldista Dalmet. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag natin silang galigtang isama. Hallelujah, sa ating mga panalangin, sa ating mga personal prayers. Hallelujah. Sa ating mga tahanan. Hallelujah. Maging ating po mga minamahal na mga manggagawa. Pray for one another. Magpanalanginan sa bawat isa. Ang bawat isa, mga minamahal ko. Hallelujah. Dakilang Diyos ang mga banal mga kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal, Panginoon. Narito po kami, malo Panginoon, nagsumamo, nagkakaisa, tumutuloy sa iyong trono ng biyaya para sa kapakanan ng aming pumbanal na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan, dagdag ng mga taon para sa aming puminamahal evangelista, Weldista Dalmeda, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Hallelujah, maging aming po mga minamahal na mamanggagawa. Pagkaisayin mo po kami lahat, malo Panginoon. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman.
Kung mga bisyo pang natin po na pagbibigyan, mga may makahinaan, mga minamahal ko, kaliwang kamay, patong po natin sa ating po mga bibig, paninigarilyo, pag-inom ng alak. Sa ating pong mga ulunan, mga minamahal ko, tayo po may mga pinansyal na mapangangailangan, marital problems, mga minamahal ko, mga karamdaman, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang patuloy tayong, mga minamahal ko, hallelujah, binibigyan, hallelujah, ng problema. Manalangin tayo, mga minamahal ko, magkaisa minsanan pa. Hallelujah, sa pagkalataw panalangin ng yung taong nilang isa ng aming po minamahal Evangelista Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Ay aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng hadlang. Hallelujah, ng kaaway. Hallelujah, mga panlalamig, panlulupaypay ka sa Jesus name. Mga karamdamang TB, diabetes. Hallelujah, leukemia. Hallelujah, heart disease ka sa in the mighty name of Jesus. Poverty ka sa in Jesus name. Hallelujah, hallelujah. Be spiritual blessed. In Jesus' name, amen and amen. The top of our voices, walang magbibiro mga minamahal ko. Hallelujah. Medyo nag-overtime tayo ng konti. Pasensya na po mga minamahal ko. 3 beses mga minamahal ko. Hallelujah. Sigaw po natin yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po darako na sa ating po mga announcements, mga minamahal ko. Narito po ating beloved ordained preacher, beloved brother Bubuin here. Praise God. Hallelujah. God bless you po, ating beloved Elder Brother Noel. Palakpakan muna natin ating malabay Jesus. Kami minamahal at maraming salamat po muli sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating napakinggan. Gising na po tayo, maminamahal. Dahil tapos na yung pangangaral ng mabuting balita, sayang tinulugan ninyo napakagandang aralin. Amen. Amen. Lahat ng mga gising na, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Naalala ko, maminamahal, yung pong mga pino-forward sa akin na sa messenger ng isa na po yan sa ating pong beloved Elder Brother Jobs at ilang mga kapatiran diyan sa may London. Alam niyo po yung injection. Maraming nagtatanong sa akin, maraming nagta-chat, nagte-text, nagtatanong kung pwede ba, pwede daw. Alam niyo minamahal, hindi na tayo mga bata na nagtatanong pa, medyo matatagal ng Kristiyano yung iba. Ay kung hindi daw bawal o okay pa po ba kumuha ng ID system, yung national ID. At saka yung magpabakuna. Alam niyo, minamahal, lagi tayong maging aware. Yun nga ating pinag-aralan ngayon ay swak po. Tama-tama talaga sa inyong mga katanungan. Kung kayo'y lumakad na matalino, isang tiyak na bagay, hindi na kayo magtatanong. Ito na lang, imumostra na lang namin. Marami na ngayon nagsilipan at maminamahal. Lahat ng mga nabakunahan, nagulat sila dahil kumuha sila ng magnet. Magnet, maminamahal. Yung magnet, inilalagay doon sa tinuturukan. Medyo, atin muna ipaliwanag ito ng gusto dahil para madugtungan na natin. Dahil gising na po kayo, lahat ng gising, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Inilagay po doon sa tinurukan ng baksen. Imagine, maminamahal, dumidikit yung magnet. Dumidikit yung magnet. Anong ibig sabihin doon? Hindi tayo alarmist. Sabi nga ng ating mga ngaral. Amen. At nakakatakot na talaga dahil yung sinabi ng 1/3 ang kukunin o mamamatay, yan ay talagang weapon of mass destruction. Totoo po yung sinabi ng ating mga ngaral. Dahil hindi nga tayo alarmist. Doon lang sa aming napapakinggan dahil it takes 28 minutes yung pong ipino-forward para lang basta aming pakinggan. Maliwanag na doon. Mayroong naipasa
ang buhay ng tao ay abuti na lang ng 2 taon. Kaya mag-ingat. Wala tayong magawa dahil masunurin tayo sa gobyerno. Amen. Amen. Kung Kristiyano kang tunay, tulad ng challenge ngayong umaga, tinutulugan lang natin. Kaya nga, kinakailangan talagang magiging mapagbantay, be sober. Amen? Amen? Maging matalino. Kung hindi tayo mga minamahal, binigyan ng katalinuhan ng mahal na Panginoon, dahil matapang na ipinangaral ng ating mahal na pastor ever since, ilang years na tayo? 46 years na. Amen? Amen? 46 years na ang Jesus Miracle Crusade. Binabanggit na yan lahat ng ating mahal na pastor. Hanggang ngayon, nakairi sa PTV4 yung mga mensahe ng ating mahal na pastor. Kaya hindi na tayo mangmang diyan. Amen? Amen? Kaya yung mga Kristiyano na tutulog-tulog pa hanggang ngayon, maminamahal, I'm sorry to tell you, maiwan kayo sa kangkungan. Ang liwanag, ang ganda ng pag-aaral, hindi tayo naging masinop, hindi tayo naging talagang mapagbantay, yung talagang sabik na pakinggan yan. Amen? Amen? Challenge sa atin, madadagdagan yan na kaalaman. Dapat hindi tayo pwede maminamahal magbitaw ng mga salita dahil lalo na naka-live tayo sa webcast. Amen? At buong mundo nakapanood sa atin, buong Pilipinas. Talagang maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil sa kahabagan ng ating Diyos na buhay. At time check mo minamahal, alas 6:05 dito sa Pilipinas ngayon. Good morning na po sa lahat ng mga nakapanood, subaybay sa amin mula pa kagabi alas 9 hanggang ngayon alas 6:05 na po dito sa Pilipinas, ating overnight prayer. Purihin at palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, my dear Jesus. Praise the Lord. At pinagpalang kaming lubos, maminamahal, dito sa San Carlos City Outreach, Pangasinan, dahil patuloy na iniingatan ng mahal na Panginoon banal na gawain. Patuloy kaming nakapagdaos na may kalayaan sa ating pong overnight prayer. Turo ng totoong propeta, totoong pastor, na yan ang dahilan, maminamahal, na matapang na mga pangangaral, buong katotohanan, hindi po inililihim. Amen. Talagang ibinubunyag para ang mga Kristiyano, ating kapwa Pilipino, kapwa tao sa buong mundo, ay hindi na mangmang sa mga salitang ito. Alam nila na mangyayari at mangyayari. Kahit anong oras, anytime now, maminamahal, mangyayari na. Dahil umpisa na nga, mabuti na lang, blessing and disguise, dito sa Pilipinas, dahil mahirap tayong bansa, hindi karakadaka tayo matuturukan. Mabibigyan pa natin ng babala. Pero darating at darating talaga, 60% maminamahal ng population. 60 ang target nila. 60%. So, approaching na po tayo 115 million. So, 60% ng 115 million. So, 60 million ang mabakunahan. So, yung hindi mabakunahan dyan, dahil ipoporsel na yan. Grabe, ginawang negosyo. Ginawa ng negosyo, papatay pa sila ng tao. Grabe talaga, maminamahal. Sa totoo lang, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, dala ng totoong propeta at mga tao ng Diyos, na mulat ang ating katotohanan, ang ating mga mata sa katotohanan. Hindi na tayo mangmang. Amen? Amen? Good morning, maminamahal, sa ating minamahal, ginagalang na pastor. With double honor, speak unto him. Amen. At we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Good morning po sa ating sa kanilang minamahal na buting mga anak, mga maapo, mga manugang, ating pong beloved pastoral workers, at sa lahat ng ating mga beloved elders na ating kasama, at sa lahat ng mga kapatiran. Magandang umaga na maminamahal. At nandito na po tayo sa ating pong announcement. At maraming salamat. At ang pag-aaral na yan, maminamahal, ay palaging pinauna sa atin ng mahal na Panginoon.
upang huwag tayong magiging kampante sa ating buhay espiritual. Mamaya, maminamahal, dahil mayroon pa rin mangilan-ngilan na talagang inaatake ng mga trangkaso. So, china-challenge ko po, lalo na ating mga choir members, na huwag kayo maminamahal magbabaliwala sa aming panawagan. Patuloy nating i-disinfect ang ating pastoral mamayang 2:00. Amen. Amen. At talagang nakakatakot maminamahal dahil yung mga trangkaso na yan lang mga pinagbabatayan. Ayon doon sa aming pinanood, maminamahal, aming pinapanood na ipinorward nga sa iyo bang lingkod, lahat talaga maminamahal. Ngayon, mind sitting po, sa totoo lang, mind sitting lang yan. At a type of yung SARS, yung Ebola, yun maminamahal ay talagang grabe, masyak ka maminamahal kung saan ang galing. At anong ginagawa sa anong mga talagang panluluko. Kumbaga sa ginawa ng negosyo, ginawang hanap buhay, at terribly pa maminamahal ang papatay, pakikitil pa ng buhay ng tao. Kaya ang ating mahal na pastor talaga maminamahal ay laging alerto. Talagang advance sa kanyang thinking. Siguro maminamahal kung ang Amerika ay 30 years advance sa Pilipinas, ang Japan ay 20 years advance, ang ating mahal na pastor, 50 years advance. Amen. Amen. Dahil 46 years na tayo ngayon, sinabi niya na lahat yan. Sinabi na maminamahal, talagang inilatag niya na yan lahat. Yung amin pong binabaybay ngayon ng mga pangangaral, nagbatay na yan sa sinasabi ng propeta ng Diyos dahil lahat ng kanyang mga binibitawan nangyayari at nangyayari na nga ngayon. Mayroon nga tayong inaantay pa na mas matindi, maminamahal, dito sa COVID na ito. Naramdaman ninyo, maminamahal, 53 degrees ang init dito sa Dagupan. Mayroon siyang binanggit, maminamahal. Ako'y saksi sa kanyang binitawang salita. Sabi na, darating ang araw sa sobrang init ng mundo. Masusunog na ang mundo. Masusunog na yung mga grass fire na yan. Hindi totoong sigarilyo yan. O ano natin. Nagtataka sila. Dahil sa Australia, naggulat sila. Ang laki ng sunog diyan. Alam niyang sabi ng ating mahal na pastor, magkaroon daw po ng sakit sa balat na magiging cancer sa balat. Ayan ang kinatatakutan, maminamahal, dahil ngayon, sa sobrang init na yan, ay talagang mangyayari yan. Kaya, ewan ko kung saan tayo pupuluting kangkungan, pero ang sabi nga, maminamahal, ang ating mangangaral, lagi ninyong naririnig sa mga mangangaral, hindi na tayo dadanas diyan sa mga grabe ng kahirapan na yan, greatest tribulation na yan. Itong great tribulation ay mararanasan talaga natin ito. Pero yung greatest tribulation, hindi na po natin mararanasan. May pangako ang Diyos. Rapture will takes place. Kaya lagi tayong pinangangaralan, pinaalalahanan. Yung pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, yung hindi pa po nakapag-overnight. Amen. Nanonood na lang ng webcast. At pagkatapos manood, makatulog. Pagkagising, manood na naman. Putol-putol. Ang sabi ng mahal na pastor, ang overnight prayer pag na-street mo, 3 araw na pag-aayuno, ang kapangyarihang makukuha mo. Grabe yon, 3 days na fasting. Ang kapangyarihan na makukuha mo sa overnight, wag kang matulog, wag mong tulugan. Iyon ang ginagawa natin. Hindi na maiwasan yung paidlip-idlip, pero hindi talaga tutulog. Hindi talaga yung hihilik at hihilata, nakahiga. Amen. Yung sa bahay, nakahiga ka talaga eh. Amen? Amen? Kaya ini-encourage tayo palagi, huwag mag-absent sa gawain ng malang Panginoon. Mag-overnight tayo para tataba ang ating spiritual na buhay. Lalakas tayo. Amen? Amen? Kaya nga ang kalutasan ng insomnia mag-overnight eh. Ang kalutasan ng ulcer mag-fasting Contradiction lahat sa sinsya. Praise the Lord. Ang kalaban natin ngayon, sinsya. Kaya mas grabe, distraction talaga. Ang mas distraction talaga ang gagawin nitong weapon na ginagamit ngayon. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon habang may pag-araw pa, habang may pagkakataon pa. Amen? Amen? Talagang dumalo tayo ng overnight, 9:00 ng gabi, hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado.
At bukas, ating Sunday service, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At ang ating midweek service, alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito pa rin po sa number 157, Mamarlao Baybay, along Palameng Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week. At yung ating Bible study, maminamahal, tuwing Martes, diyan sa may Tibag. Amen. At talagang dinadaluhan na ng mga kapatid natin, ang lalayo pa, taga Kalasyaw, nakakarating, taga Balaya, nakakarating, taga Tarisi, nakakarating. Yung mga malapit-lapit diyan, hindi makarating. Amen. Yan ay isang questionabling bagay. Amen. Makarating tayo sa mall, makarating tayo sa mga birthdays, makarating tayo sa mga mga pagtitipon, pero sa Bible study, maminamahal, accounted for po yan. Amen. Amen. Kaya tinutulugan ninyo ang overnight dahil ang lapit-lapit. Ano ba bang gagawin natin ngayon? Pandemya na, marami tayong rason. Kung ang mahal na Panginoon, marami ring rason na hindi ka tatanggapin sa langit, kahabag-habag ka, kawawa ka. Amen. Amen. Ang langit andyan, dinadala na sa lugar ninyo, nilalayuan mo, dahil ang gawain ay papuntang langit ito. Amen. Sabi nga ng Biblia, sabi nga ng awitin, maminamahal, nasa lupa ka pa, parang nasa langit ka na. Amen. Sa gawain talaga iniisip natin. At talagang anytime nasa gawain ang rapture of the church. Kaya kung nanlalamig ka, umatin ka sa Bible study. At ang mga pinag-uusapan din ay kabutihan. Mapabuti ka, mapabuti tayo. Hindi yung mga natutunan natin sa mga gadget. Hindi yung mga natutunan natin sa mga napapanood natin sa teleserye. Amen. Praise the Lord. Wala nang panahon dapat ang mga anak ng Diyos sa mga bagay na yan. Dapat seryoso na tayo ngayong lahat. Dahil kunting panahon na, sabi nga ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, beloved Teth. Amen. Ang sabi nga niya, wag na kayo mag-isip na oras pa, araw pa, buwan pa, taon pa. Mag-isip kayo, minuto, segundo na lang, magbabalik na ang mahal na Panginoon. Itatak sa ating isipan, sa ating puso, para wag tayong maiwan sa rapture of the church. Amen? Amen? Mag-follow up, puntahan yung mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama. At sabi nga ng ating napakinggang mga patotoo, gaano man sila kakulit, doon sila nagkumberte sa kakulitan mo, kakulitan natin. Paulit-ulit natin sinasabihan sila, oh Brad, sis, hinahanap ka na ng mahal na Panginoon. Hinahanap ka na ng mga kapatiran. Hinahanap ka na ng ating ordained preacher, ng mga elders. Nasaan ka na? Ba't hindi ka na nakakadalo? Yung mga bagay na yan, maminamahal, ay kurot yan sa mga kapatiran kapag nadadalaw ninyo, kapag nakausap ninyo. Kaya i-follow up sila para atin po silang mapangaralan, sama-sama tayo mag-aantay sa mahal na Panginoon sa lugar na ito. Amen? Amen? Ano mang oras magbabalik ang ating mahal na Panginoon, sure ball. At alalahanin natin, one trip lang, isang trip lang ang rapture of the church. Walang second trip, walang third trip. Amen? Amen? Pag tunog ng trumpeta, pag hindi ka nakakasama, kahit anong talon mo, hindi ka lulusot yan sa bubong na yan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon po tayong lay hands. Mayroon po tayong pagpapayo. Kung kayo po may mga katanungan, dito po sa akin mga brothers, mga sisters, kung hindi po kayang sagutin na aking mahal na anak, punta lang po kayo dito sa akin, kausapin kayo, at bibigyan ko kayo ng mga katanungan. Mga nalangin na dati, habang kayo magpapalihan. At may practice po ang ating adults, then followed by the youth, at pagkatapos ang the Jesus Finest Generation Choir. Dahil alas 2 po mamayang hapon, yung atin pong pag-disinfect muli ng ating pong pastoral. Ito na lang pong magagawa natin. Linisin po natin na maayos ating pastoral para yung trangkaso na yan ay hindi nakakapit sa atin. Meron pa rin mga ilan-ilan na talagang binabalikan pa rin ng mga trangkaso. Marumi po yan, maminamaling. Yung mga ano na yan, maminamahal, ay pagpapaalala sa atin yan para lalo tayong magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kalimutan na yung mga bagay na walang kabuluhan, walang kwenta, lalo pang hihila sa ibaba. Maghilaan tayo papunta sa taas. Amen.
para manatili ang ating pananampalataya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Huwag mag-absent. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Idaan yung 5 piso, 10 piso diyan sa box para sa ating TV program, radio program. Ang ating program mamaya, maminamahal, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12, maminamahal. Nasa PTV Channel 8 dito sa Pangasinan. Kung kayo'y magawi dyan sa Metro Manila, Channel 4. At yan po, minamahal, ay nandiyan ang ating mahal na pastor nangangaral ng mabuting balita, mga fresh na mga patotoo sa Metro Manila, mga kapatiran natin maminamahal na talagang grabe ang mga himalang ginagawa ng ating Diyos na buhay, magpapalip up sa iyong pananampalataya. At lalo na yung lahat ng amin pong mga nire-recall na mga pangangaral, kinukuha namin sa ating minamahal na pastor. Inyo pong mapakinggan sa ating mahal na pastor. Maunawaan ninyo, magmamature kayo, magmamature tayong lalo sa ating pong napapakinggang mga pangangaral na yan ng ating mahal na pastor. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo kung wala na po tayong nakaligtaan. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa buong magdamag, bagamat pagod at magtatrabaho na naman yung mga may trabaho. Ngunit ang pagpapala na mahal na Panginoon suma sa atin naman. Ang ating pong binigay, ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Elder Brother Saldi de Guzman upang samahan po tayo sa ating pong closing prayer para sa ating pag-uwi. Ingatan po tayo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamalapan si Kristo. Na po po ipapasalamat, malapayin sa taglay tunayang buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat po, mahal at muli, aming nasilayan ang sikat ng araw at kagandahan likha na makapangyarihang unat ng kamay na aming tinatamasa, mahal na Panginoon. Salamat po, malapayin sa magdamag ng pinagpalat nilingasan mo, malapayin na aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Mula sa pag-IMC, sa makalangit na abitin, joyful at sulimsong sa buhay na patutuloy yung mga anak, mahal na Panginoon. Sa espesyal na abitin po ng aming beloved adult squad, maging sa espesyal na abitin po ng aming beloved youth and single squad, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, tangin namin kayamanan, kagalakan sa paglilingkod po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Sa bahagi ng pagbibigay na aming kaputandog, mahal na Panginoon, sa katapatan yung mga anak at papagpalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon, higit sa lahat. Ang dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming niibig na mga ngaral upang kami palalahanan, mahal na Panginoon. At sa araw po ng bukas sa aming general worship, mahal na Panginoon, awa po kami naririto, mahal na Panginoon. Muli kaming balik sa araw po, mahal na Panginoon, bukas na may kagalakan tulad ng una namin pag-ibig, kasama ng lahat, mahal na Panginoon, na hindi namin kasama, tumanggap nagpabautismo sa pangalan mo, alalahanin mo din po ang aming mahal sa buhay na hindi pa namin kasama at makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo. Sa pansamantala na yung pag-iiwalay, mahal na Panginoon, kung paano kami pinarating na maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, protektahan mo po, mahal pa niya lumalagap na salot pandemic COVID-19, mahal na Panginoon, paratingin mo po kanya maluwalhati ligtas. Mahal na nadala ang kapayapaan, kagalakan na nagbumula sa iyo, higit sa lahat ang pag-ibig na siyang kaganapan, kasaklanan sa lahat. Sa lahat ng iyong mga anak na sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and In amen. Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Humayo tayo maminamahal, may kagalakan, sama ang banal na presensya natin, malapit kapayapaan, at ang pag-ibig ng Diyos suma sa ating lahat. Praise the Lord. God bless you. We love you in the Lord. Father, there is Jesus loves you more. Above.